Yan mga kasenyor, yung uod or magot na sumisira ng aking mga sibuyas. Itlog po yan ng mga langaw, yung garden fly na tinatawag nila dito. Good afternoon po mga kasenyor. Kumusta na po kayo? Andito po ako ngayon sa aking garden dito sa backyard. At tinitingnan ko po itong aking mga tanim na beans. Na palagay ko po hindi naman, yung iba po namatay na siguro at yung iba naman hindi na rin siguro magsusurvive. Kasi po nanggaling ako kanina sa labas dun sa bilihan ng mga halaman, yung punla. At tumitingin sana ako ng ipampapalit ko dito sa aking mga namamatay na beans. Wala na po, ubos na. Ang nakakatinda na lang yung halamang namumulaklak, yung pong mga nagbubunga ng mga vegetables, wala na. So siguro po ang gagawin ko na lang ngayon, bubunutin ko na itong mga namamatay na beans at papalitan ko na lang po siguro nung ibang buto na andi dito sa akin. Yung po bang yung mga madaling lumaki, kagaya po ng mustasa or pechay. Pero siguro po ayun na lang pong mustasa na nanggaling ng Pilipinas ang itatanim ko. At mas mabilis po yun, mga isang buwang mahigit lang po yun, maaani na. So ito po, ipapakita ko sa inyo yung aking mga beans na nangamatay na yung iba, at yung iba naman palagay ko hindi na rin naman magsusurvive. So ayan po yung mga kasenyor, yung aking ayan isa, dalawa, tatlo. Yan naman po, palagay ko hindi na rin ganong magsusurvive. 4, 5, 6. Ito po, papatayin ko na rin ito dahil ala naman na rin yan. Tsaka ayun, hanggang dun po. Ito, kinuwanan ko na nga, pinutol ko na rito. Bali 3 puno na lang po yung ititira ko. Ewan ko kung yan lalaki pa. Yan, mga yan. Aalisin ko na din itong weed barrier na inilagay ko. Mainam sana ito para wag matuyo yung taniman at para wag damuhin. Tama naman, hindi dinadamo pero hindi naman lumalaki yung aking halaman. So ayan mga kasenyor, bubunutin ko na rin. Ala, tingnan nyo yung mga ugat. Ayan ala rin ito, mga nabulok siguro dahil nga malamig pa. Ito ayan. So ayan po, na bunot ko na. So ngayon man po medyo bubungkalin ko lang na kaunti itong garden at sasabugan ko na nung mustasa. So ayan mga kasenyor, ito po yung gagamitin ko na para mabungkal ng kaunti yung aking plot na sasabugan ko nung buto ng mustasa. Ayan po, ganyan lang po ang gagawin ko. Ganyan, para lang po ba mabuhaghag. Maray-ray na
ako maitatanim na mustasa dyan. At mamaya ay pagka na sabugan ko na ng punla, tatabunan ko ng mga kasenyor. Tatabunan ko ng lupa para hindi liparin ng yung mga buto. So ayan mga kasenyor, ito yung isasabog ko. Ito yung buto ng mustasa na galing ng Pilipinas. Yan native po ito ng yung mustasa natin sa Pilipinas. Mas po ito kasi mas maanghang ito kaysa dun sa mustasang Amerikano na tinatawag nila, yung mga mustasa po rito. So ito po ang itatanim ko, at saka ito naman yung gagawin kong, ito na may ginawa kong pansabog mga kasenyor, para hindi masyadong kumapal yung itatanim ko. So ayan mga kasenyor, mag-uumpisa na ako magsabog. Kung naman ito kaunti lang ito. Ayun kung gaano kakapal ang magiging sabog nito. Inuubos ko na lang po itong aking tanim na punla sa bote sa pansabog. So ayan po mga kasenyor, at ako ay nakatapos na rin. Wala na laman. Ngayon po ay sasabugan ko na lang ito ng lupa na manipis na sabog dito sa ibabaw para hindi po sila matuyo agad pag dinilig ko. Ito po mga kasenyor yung ilalagay ko, pating mix po ang tawag. Ito po yung pinagtatabong ko doon sa mga tinatanim ko. Yan po. So ito na mga kasenyor yung ating ibang tatabon. Dinurog ko pa po kasi may mga buo-buo pong kasama. So ayan po, ganyan lang ang gagawin ko. Ganyan. Ewan ko kung kasi itong kinuha kong to, baka ito po kulangin. May makapal na po dyan at merong hindi naman parehas ang magiging sabog niyan. Basta lang po nakuha na ukit na. Ayan. Ayan, kakatapos na mga kasenyor. So ayan mga kasenyor, at ako'y nakatapos na rin. Pero bago po ako magdilig, ipapakita ko naman sa inyo itong itinanim kong beans pa rin po ito, pero ibang klase. Ayan po, 2 linggo ko na siyang naitanim, pero ngayon pa lang po nag-uumpisang tumubo. Ayan po. Ayan. Hindi ko nga po alam kung ba't ganito ngayon ang paghahalaman dito sa amin. Ayan po, bago po. Ayan ayan, mga nakabukol pa lang. Ayan. Mukha naman pong tutubo lahat. Ayan. So ayan po mga kasenyor, at mukhang uulan na naman. Ayan Pero babasahin ko na rin po itong aking isinabog kahit na umulan mamaya basa na lang sila.
So ayan po mga kasenyor, at magdidilig na ako. Para umpisa na mag-germinate ang buto. Tama na po siguro yun, at baka naman maanod yung mga butong isinabog ko. Ito naman po ang didiligan ko para doon po sa dulo ay basa pa, dahil hindi bihira. Ito po doon hapon na pag nasikatan ng araw dito lang po sa gawin nito nasisikatan ng araw ito ng matagal-tagal. Baka yun pa nga po ang isang dahilan kung bakit hindi tumutubo itong aking beans. Hindi masyadong masikat ang araw dito. Tama na po yan. So ayan mga kasenyor, ayan dumilim na. Yan, ibubuhos na yan siguro mamayang gabi. Ito naman po yung aking sibuyas. Ayan, malalaki na Ayan, hindi na po ako papasok sa loob. Yan. Hindi ko na rin po didiligan dahil pagka po madalas mabasa ito, yung pong mga langaw na nangingitlog na ang itlog naman nagiging maggots na kinakain naman po yung ugat ng sibuyas. At ipapakita ko rin po sa inyo yung nangyayari kapag meron ng maggots yung sibuyas. Kamukha po nito, ito, yan po. Yan, mas malamang meron na rin yan. Yan. Dahil malungkot na po Kaya bubunutin ko na rin. Yan bulok po yung ugat. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng maggots na sinasabi ko na sumisira dun sa ugat ng sibuyas. So yung mga kasenyor, papakita ko sa inyo yung sibuyas na binunot ko kanina, kung ano ang asa loob. Kuha na po ngayon, dito na po ako sa loob ng bahay. At yung kung po nag-uumpisa ng umulan sa labas, mag-alas 8 na ng gabi. Bali 7:30 po. So ngayon ipapakita ko na po sa inyo kung ano ang laman ng sibuyas na binunot ko. So ito po yung gagamitin ko mga kasenyor, itong chani ko na special. Yan, chani na mala plastic. Tsaka ito naman po yung ipangkukuhan ko sa papakita ng uod. At ito naman po yung laseta na ipanghihiwa ko. So ayan po, umpisahan na natin mga kasenyor. Ayan po mga kasenyor, ganyan po ang nangyayari sa laman ng sibuyas pagka meron ng maggots. At ito naman po yung mga maggots or uod na itlog ng langaw. Pagka po meron ng uod yung loob ng sibuyas, hindi nyo na po maisasalba yan. Kailangang alisin na lang or patayin. So ayan po mga kasenyor, at naipakita ko na sa inyo kung ano ang sumisira sa sibuyas ko. Ayan po yung ginamit ko na itong telepono ko. Maraming salamat na lang po sa pagsama ninyo sa akin dito sa aking garden. O sige po, hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magsama-sama. Okay po, bye-bye na.